Gusto lang po naming ipaalala, mga giliw po naming taga-subaybay, ang background po na inyong nakikita ay portrait ng kapatid na Felix Manalo. Pero ito po'y inilagay hindi po para sambahin. Opo. Di ba? Sapagkat doktrina ng Biblia na sinusunod ng Iglesia ni Cristo, bawal ang pagsamba sa larawan. Totoo po. Ang larawan ng kapatid na Felix Manalo ay inilagay para bilang alaala, Opo. hindi para sambahin. Ang amin pong ipaglilingkod sa inyo ng kapatid na Christian ay ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Opo, at yan po ang madalas na marinig ng ating mga kababayan, lalo kapag dumadalo po sila sa mga pagsamba, sa mga pamamahayag, at sa ganito pong mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Cristo, na tayo po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay may sinasampalatayan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Sa marami nating pangangaral, kapatid na Christian, siyempre may mga tanong na bumabangon, di ba? Opo. Tungkol sa pagiging sugo ng kapatid na Felix Manalo. Ito ngayon ang ating bibigyang linaw sa kanila. Opo. Mga giliw naming taga-subaybay, ang isa po sa nais naming ipaglingkod sa inyo, yung isa sa mga tanong na nasasagupa po namin kapag tinatalakay ang paksang ito. Yung tanong, kapatid na Christian, na bakit daw tayo sumasampalatayang sugo ang kapatid na Felix Manalo? Pero hindi naman daw mababasa sa Biblia ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo. At dahil po doon, nagkaroon sila ng konklusyon na komo hindi raw po nakasulat ang pangalan sa Biblia, hindi na nga raw daw po sugo ng Panginoong Diyos. Pero nais po nating bigyang linaw sa atin pong mga taga-subaybay na ang pagiging sugo po ng Panginoong Diyos, una ay hindi po maaangkin ng kahit sino. Meron pong patotoo na galing sa Panginoong Diyos. At hindi po hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa Biblia, nangangahulugan ng hindi sugo. At yan ang ating patunayan. Opo. Mula sa banal na kasulatan. Hindi po maiiwasan kung ganon, mga giliw po naming taga-subaybay, na tayo po ay mag-aral, magsuri, lalo na ang tungkol sa pagsusugo ng Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. Opo. Na tayong lumayo, sabi nga, sapagkat ang panahong natin ngayon ay saklaw ng panahong Kristiyano. Sa Biblia ba ay pinatutunayan kung papaano nagsusugo ang ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano? Sino ang ilan sa mga halimbawa na mababasa natin sa Biblia na sinugo ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa Juan, sa 1:19 hanggang 23. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, at ganitong ating mababasa. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang binasa po natin tungkol kay Juan Bautista, sugo ng Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. At nais po nating bigyang pansin sa atin pong mga taga-subaybay na dito po ay hindi binanggit ang pangalan ni Juan Bautista tungkol sa hula na kanyang binasa sa aklat ni Propeta Isaias. Kung napansin nila, tinatanong nga siya, ikaw Opo. ba niya si Elias? Di ba? May mga binabanggit na pangalan at tinatanong kung siya yun. Ano Opo. sagot niya? Ang sagot po niya, hindi po. Ano ang isinagot niya? Sino raw siya? Ang isinagot po niya, ang sabi po sa binasa nating talata, ako ang tinig ng isang sumigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Mapapansin po na ang ibinigay na pagkakakilanlan ni Juan Bautista ay yung gawain na ipinagagawa po ng Panginoong Diyos. Batay sa nakasulat sa hula. Opo. Di ba? Na yun ay hula
ng propetang si Isaiah. Isaias. Kung yung mga nasa panahon na yun ni Juan Bautista, di ba? Pinilit nilang hanapin yung pangalan ni Juan Bautista sa Biblia. Di lilitaw, hindi sugo si Juan Bautista. Opo. Di ba? Pero hindi mapabubulaanan ang pagiging sugo ni Juan Bautista. Opo. Sapagkat yung gawaing itiniwala sa kanya ng ating Panginoong Diyos, yun ang kanyang isinakatuparan. Opo. At wala nang iba pa Totoo. na kinatuparan nung hulang yon Opo. ng propetang si Isaias tungkol sa isang tinig na sumisigaw mula sa ilang, kundi si Juan Bautista lang. Siya po talaga. Yun ang sabi nga'y selyo ng kanyang pagiging sugo. Sugo. Maliban kay Juan Bautista, sino pa ang mababasa natin sa Biblia, halimbawa, na isinugo ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan pa po natin dito naman po sa Lucas sa 4:16 hanggang 21. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ganito po ang ating mababasa. Dumating siyang muli sa Nazaret, na bayang kanyang nilakihan. Pagsapit ng Sabat, nagpunta siya sa sinagoga gaya ng lagi niyang ginagawa. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya yon at binasa ang isang sitas. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang mangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagbibigay ng paningin sa mga bulag, at upang palayain ang mga inaapi at ipahayag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Muli niyang binalumbo ng aklat at isinauli sa taga-ingat. At naupo siya habang nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Pagkatapos, nagsalita siya, natupad na ngayon ang bahaging ito ng kasulatan na inyong narinig. Ito naman pong binasa ko ay tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. At wala pong Kristiyano na tututol na siya po ay sugo ng Panginoong Diyos. Totoo yun. Pero ano ang dapat mapansin ng ating mga taga-subaybay tungkol dyan sa binasa mong talata? Binanggit ba ang pangalan ng Panginoong Hesukristo? Hindi po eh. Nang basahin po ng Panginoong Hesukristo ang hula tungkol sa sugo ng Panginoong Diyos, hindi ho binanggit ang kanyang pangalan. Kundi ang binanggit po ay yung gawain na ipagagawa ng Panginoong Diyos. Ano yung mga gawain yon? Ayon po sa binasa natin, isinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagbibigay ng paningin sa mga bulag at upang palayain ang mga inaapi at ipahayag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At dapat nilang mapansin, yan mula din sa aklat ng propetang si Isaias. Opo. At pagkatapos na yan ay mabasa ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya, natupad na ngayon ang bahaging ito ng kasulatan na inyong narinig. Mga giliw naming taga-subaybay, wala naman pong tututol sino man sa atin ngayon, lalo na ang mga nasa Kristyanismo, Opo. diba? Na ang Panginoong Hesukristo ang pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos. Opo. Pero inuulit natin, sa hula tungkol sa pagkasugo niya, hindi po binanggit ang kanyang pangalan. Ang binanggit po ay ang gawaing ipinagagawa sa kanya. Opo. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Sa makatwid, yung mga trabaho na ipinagagawa at yung pagkakagawa o pagkakatupad ng mga trabahong yun, yun ang patutuo ng pagiging sugo ng ating Panginoong Diyos. Opo. Kuha pa tayo ng isa pa. Opo. Dagdagan pa natin, kapatid na Kristyan. Sino pang halimbawa sa panahong Kristiyano isinugo ng ating Panginoong Diyos? Si Apostol Pablo po. Katunayan po mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat po dito sa Gawa sa 13:46 hanggang 47. Ganito po ang ating mababasa. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. At nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hentil, sapagkat ganitong ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang binasa ko po naman ay
patungkol po kay Apostol Pablo na isinugo ng Panginoong Diyos sa dako po ng mga hentil. Hula din yan Opo. na binasa niya o binanggit niya mula kay Propeta Isaias. Opo. Ano ang nakalagay sa hula? Ang nakalagay po, hindi ho pangalan, kundi gawaing ipinagagawa ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi po ay, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Isa pang dapat na mapagtuunan ng pansin ng mga sumusubaybay sa atin. Si Apostol Pablo po ay isinugo sa panahong ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit na. Opo. Pero binibigyan din natin, di ba, na doon sa pagsusugo ay hindi binanggit yung pangalan. Opo. Ang binabanggit yung trabaho. Opo. At kaya naman natin natitiyak na sila nga ang sinugong binabanggit sapagkat sa kanila natupad Opo. yung binabanggit na gawain doon sa hula para sa kanila. Opo. Sa ganyang sentido rin, kapatid na Kristiyan, mga giliw naming taga-subaybay, mapatutunayan natin na sugo ng Panginoong Diyos ang kapatid na Felix Manalo. Yung mga naghahanap ng pangalan niya, di ba, sa Biblia, mabibigo sila talaga sapagkat hindi naman ang binabanggit sa hula ay pangalan, Opo. kundi Yung gawain. gawain. Kasi kapag ka pangalan, nako, paano na lang kung lahat ginaya yung pangalang yon? Opo. Di lahat to nang may pangalan ganun, pwedeng mag-claim. Oo, At ganun. malilito po ang tao. Ayun. Kaya lang hindi nga makiklaim ang pagiging sugo Totoo Hindi po. maaangkin. Opo. Kundi dapat patunayan sa sugo sa pamamagitan ng hula at saka ng katuparan Opo. ng hula. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin sa amin pong pagbabalik. Ano ang hula ng Panginoong Diyos sa pagiging sugo ng kapatid na Felix Manalo? Natupad po ba yon? To the details. Sabi Opo. nga. Pagbabalik po kami, samantala, panoorin po ninyo ito. Welcome po sa Iglesia ni Cristo Museum. Ako po ang kapatid na Franklin Balaba Jr. Para po sa unang episode ng Season 2, ating tingnan ang isang magandang likhang sining, isang life-size diorama na pinamagatan 3 araw at 3 gabi. Sa buhay po ng mga naunang sugo ng Diyos ay maihahambing ang buhay ng kapatid na Felix Manalo. Ang mga naunang isinugo ng Diyos, bago sila isinugo, ay may panahon po ng paghahanda ukol po sa gawaing kanilang gagampanan. Si Moises, halimbawa, ay isinugo ng Diyos noong una upang ilabas ang bayang Israel sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo at upang sila'y makapagsagawa ng malaya at marapat na pagsamba sa tunay na Diyos. Subalit, bago niya pangunahan ang mga Israelita, 40 taon ang muli ay ginugol. Siya ay nanirahan sa mga ilan bago siya tawagin ng Diyos para sa isang dakilang gawain. Si Apostol Pablo na isang Pariseo, miyembro ng Sinedrin at nanunungkulan sa isang pangkatin ng relihiyon na umuusig at lumalaban sa mga unang Kristiyano bago naging sugo ng Diyos para sa mga hintil, ay inihanda ukol sa mga kaalaman sa kautusan ni Moises at mga kaugalian ng mga hintil. Subalit, bago siya isinugo,
ay minarapat na siya ay mapabilang muna sa sekta ng mga Hudyo sapagkat sila ang makakalaban niya sa pagtuturo ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan ni Moises. Sa ganito rin pong paraan, inihanda sa isang napakadakilang gawain bilang sugo ng Diyos sa huling gawaing pagliligtas ang kapatid na Felix Manalo. Minarapat din po ng Panginoong Diyos na mapaanib muna siya sa Iglesia Katolika at sa iba't ibang sektang protestante sapagkat doon po niya ilalabas ang mga anak ng Panginoong Diyos sa mga huling araw upang maisagawa ang marapat at malayang paglilingkod sa tunay na Diyos. Noong buwan ng Nobyembre taong 1913, pinasimulan ng kapatid na Felix Manalo ang puspusang pag-aaral ng Biblia. Ito ay nangyari sa isang silid ng tahanan ng kapatid na Felix Manalo sa Daang Ochoa, Pasay na kinaroroonan ng kanyang sombrerya. Dumating ang sadyang panahon ng pagtawag sa kanya ng Panginoong Diyos upang italaga siya sa gawaing pangangaral ng dalisay na ebanghelyo. 3 araw at 3 gabi siyang nasa silid-aralan. Hindi natulog ni lumabas man upang kumain. Ibinuhos niyang lahat ang kanyang pansin at panahon sa pag-aaral niya ng Biblia. Nagliwanag sa kanya ang mga aral ng Diyos noong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang makaalam sa kanyang mga salita at kanyang natalastas na ang Diyos ay may gawaing itinatalaga sa kanya, na siyang isinusugo ng Diyos upang maibalik na muli ang mga tao sa mga aral ng iglesia na itinatag ni Kristo. Hinakay siya ng masidhing pananalig na ang tunay na iglesia ni Kristo ay maipakilala sa mga tao. Sumisigaw sa kanyang isip at puso ang nakasulat sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ang magunitain at makasaysayang tagpo sa silid na iyon sa loob ng 3 araw at 3 gabi ay binalikang tanaw at binigyang buhay sa pamamagitan ng isang life-size diorama. Halipo kayo at tingnan po natin. Nagawa ang life-size diorama na ito bago ang inaugurasyon ng bagong gusali ng museo. Ang figura ay ginawa ng iskultor na si kapatid na Joe Marie Cepeda at ang disenyo ng silid at iba pa ay mula kay kapatid na Ezard Gelbang. Ang mga materials na ginamit para sa busto ay wax clay, silicone para sa paggawa ng molde, resin at fiberglass para sa embar ng busto at acrylic paint sa pagkulay. Tingnan nating mabuti ang mga detalye ng diorama. Para kung nararamdaman ang katahimikan ng silid sa pag-iisa noon ng sugo. Tanging ang pagbuklat ng mga pahina, pagguhit ng mga linya mula sa panulat, at ang pintig ng mga sandali na wari ay bumubulong. Tanging ang liwanag na mula sa lampara at ang kabuuan ng silid ang sumaksi sa makasaysayang tagpo. At higit sa lahat, ang pagkasi at tanglaw na mula sa Espiritu Santo. Sinasampalatayanan ng mga iglesia ni Kristo na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na aalalayan ng kanang kamay ng kanyang katwiran ang kanyang sugo sa mga huling araw. Ang pagbubukod niya ng kanyang sarili sa isang nakapinid na silid para saliksikin ng mga banal na kasulatan ay nagbukas sa kanya sa liwanag ng mga salita ng Diyos
Nahayag sa lahat ng kanyang pagtuturo na ang lagi at tanging niyang batayan ay ang nakasulat sa Biblia. Ang 3 araw at 3 gabing pag-aaral ng buong sidhi ay wari larawan ng isang silid na nang magbukas ang pinto ay handang-handa na sa pagpapasimula ng lahat. Sa kanyang mga pangangaral, sinabi niyang, "Huwag si Manalo ang inyong paniwalaan, kundi ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia." Ang dahilan ng ganitong patakaran ng pagtuturo ng kapatid na Felix Manalo ay upang ang nakasulat sa Biblia o ang mga salita ng Diyos ang maparangalan at upang ang pananampalataya ng sinuman ay huwag masalig sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dito po nagtatapos ang episode na ito. Ikinagagalak po namin na kayo po ay muli naming maihatid at maipasyal sa Iglesia ni Cristo Museum. Higit po naming ikinatutuwa na nararagdagan po ang inyong kaalaman ukol sa Iglesia ni Cristo. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa Iglesia ni Cristo, ay maaari po kayong dumalaw dito sa Iglesia ni Cristo Museum sa mga panahong ito'y bukas na sa mga panauhin. O kaya naman po ay magtungo po kayo't sumangguni sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na nasa mga lokal na malapit po sa inyong lugar. Nawa po ay samahan ninyo kaming muli sa mga susunod pa namang episode ng amin pong pagtatanghal. Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa panahong ito. Muli, maraming salamat po. Mga giliw po naming taga-subaybay, kung gusto po ninyo na mapanood pa ang iba pang mga video, kapatid na Christian, Opo. tungkol sa Iglesia ni Cristo at saka doon sa mga feature dito sa INC. Iglesia ni Cristo Museum, Opo. ay magpunta lamang po kayo sa website ng Iglesia ni Cristo Museum. May YouTube channel sila. Meron din No, po. yun. Search lang po nila yung Iglesia ni Cristo Museum. Yun. At doon po ay marami po kayong mapapanood na makatutulong po sa inyong ginagawang pagsusuri patungkol po sa Iglesia ni Cristo. Balik tayo ngayon dito sa ating pinag-uusapan, kapatid na Christian. Opo. Ang atin pong pinakapaksa, mga giliw namin taga-subaybay, ay ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw. Opo. Okay. Kanina, nailatag na natin na sa panahong Kristiyano, napakaraming patotoo sa Biblia na ang mga sugo ng Panginoong Diyos, ang hula sa kanila ay ang binabanggit, trabaho, Opo. hindi pangalan. Bawa, si Juan Bautista, Opo. binanggit yung trabaho, pero hindi binanggit ang pangalan. Ang ating Panginoong Jesucristo, Opo. binanggit ang gawain, hindi binanggit ang pangalan. Si Apostol Pablo, binanggit din yung gawain, pero hindi binanggit ang pangalan. Opo. Pero ang matibay na patutuong sila nga ang tinutukoy ay yung katuparan Opo. nung hula para sa kanila. Yan ngayon ang ating puntuhan. Meron din bang mababasa sa Biblia na hula tungkol sa pagkasugo ng kapatid na Felix Manalo? Meron po. Ang mababasa po, mga kaibigan, dito po sa Isaias 46, 11 hanggang 13, pakinggan po ninyo. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Ito po ay hula ng Panginoong Diyos
sa pamamagitan po ni Propeta Isayas. Na sinasampalataya na nating natupad sa kapatid na Felix Manalo. Opo, binabanggit po dito na tumatawag ang Diyos ng ibong mandaragit. Literal bang ibon yon? Ay hindi ho, kundi ang sabi, taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Sa makatwid, mga giliw namin taga-subaybay, meron ng isang pagkakakilanlan Opo, na tinutukoy po sa hula. Ang sabi po sa atin, yung ibong mandaragit na tatawagin, magmumula sa silanganan. silanganan. Opo. Pero hindi literal na ibon, di ba? Opo, Tao na gumagawa ng payo payo. mula sa, malayong lupain. kung yung ibon, yung din ng tao, iisa tinutukoy, iisa pang gagalingan. Opo, Alin yon? yun po ang malayong silangan. Yon, silangan ng malayo o nasa malayong silangan. Isa lang po yan. Ano pa ikakikilala dyan sa sugo na binabanggit sa hula? Binanggit po ang gawaing ipinagagawa ng Panginoon Diyos. Ano ang gawaing ipinagagawa? Ayon po sa binasa natin, aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Sa makatwid, ito po ay gawaing sa ikaliligtas ng mga tao. Pero ang paraan, para ang tao makarating sa kaligtasan, ilalapit ng binabanggit na sugo Opo. yung katwiran ng ating Panginoong Diyos sa mga Opo. tao. Alamin natin, alin ba yung katwiran na ilalapit ng sugo sa mga tao para ang tao ay maligtas? Ito po ay ang ebanghelyo o mga salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang nakasulat po sa Roma 1:16 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran po na ilalapit sa mga tao para ang tao ay maligtas, ito po ay ang ebanghelyo o mga salita ng Panginoong Diyos. Na ang sabi po sa binasa nating talata, ito ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa makatwid, ito pa po isang punto. Mula sa malayong silangan, merong lilitaw na sugo Opo. na ang gawain, ipangaral po ang ebanghelyo. Opo. Isang mangangaral ng dalisay na ebanghelyo na magmumula sa malayong silangan. Opo. Di ba natupad nga yan sa kapatid na Felix Manalo? Tupad na tupad po. Sapagkat ang kapatid na Manalo, saan bansa nang galing? Nanggaling po sa Pilipinas, Yun, isang bansa na nasa malayong silangan. Ayun, klaro yon. Opo. Ngayon, puntahan natin. Dagdagan pa natin yung prueba. Di ba? Opo. Sa ano itinulad yung gawain ng sugo? Kanina sa binasa mong talata. Itinulad po sa ibong mandaragit. Yun ngayon ang ating puntahan. Bakit yung gawain ng sugo ay yung paraan itinulad sa ibong mandaragit? Pakinggan po natin ang nakasulat po, mga kaibigan, dito po sa Isayas 43, 5 hanggang 6, kaugnay na hula. Pakinggan po ninyo, ganitong ating mababasa. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mo silang pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Kung bakit po itinulad po ang gawain ng sugo ng Diyos sa mga huling araw sa ibong mandaragit, sapagkat ang kalagayan po ng mga taong pinagsuguan sa Kanya, ayon po sa binasa nating kaugnay na hula, pinipigil po ng hilagaan at ng timugan. So makatwid, hindi basta-basta makukuha. Opo. Kasi may pumipigil no? Opo. Kaya kailangan dagitin. Opo. Pero ano ang katumbas nun? Ano ang katumbas nung dadagitin sila ng sugo? Ang katumbas po ay, pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa Tadeo sa 1:23. Ganito po ang ating mababasa. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ang katumbas po nung pagdagit na gagawin po sa mga taong pinagsuguan sa sugo ay yung binabanggit po dito sa binasang talata na pagliligtas na aagawin sa apoy.
pag-agaw. Opo. No? Kasi pinipigilan niya eh. Opo. Kaya kailangang Agawin. agawin. Pero sa pag-agaw, ang gagamitin, salita ng Diyos. Opo. Pangangaralan sila. Mhm. Hindi pipilitin. Opo. Yan, kundi pangangaralan. Ituturo sa kanila ang salita ng Diyos. Kapag ka sila ay sumampalataya, maaagaw sila sa apoy. Opo. Bakit ang tawag pag-agaw sa apoy? Ano ba yung inilalarawan ng hilagaan at saka nung timugan na pumipigil doon sa mga pinagsuguan sa kapatid na Felix Manalo? Kaya kapag ka naagaw doon, nadagit mula doon ng mga tao, maliligtas sa apoy. Yan po ang dalawang naglalakihang relihiyon, hidwang relihiyon, na panggagalingan po ng mga taong pinagsuguan sa kapatid na Felix Manalo. Alin-alin yon? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, may isa po akong dalang aklat. Ang pamagat po ay The Reformation. Isinulat po ni Ginoong Owen Chadwick. Sa page 366 ay ganito po ang mababasa natin sa pagkakasalin na po sa ating wika. Sa hilagaan, ang mga protestante ang higit na nakararami. Mga iglesia Luterana ang nasa Sweden, sa Norway, sa Denmark, sa Iceland, sa mga estado na nasa hilaga at kalagitnaan ng Alemanya. Ang mga Kalbinista o mga iglesia reformada ay nasa Scotland, sa Netherlands, sa Hesse, sa Palatinate at sa ilang mga estado na nasa kanluran ng Alemanya. Sa Timugan, ang mga Katoliko ang higit na nakararami. Sa Espanya, sa Italia, sa Austria, sa Bavaria at sa ilang mga dako ng Timugang Alemanya. Ang dalawang naglalakihang relihiyon po sa panahon ng kapatid na Felix Manalo ay ang Protestantismo at ang Katolisismo. Ito po ang binabanggit sa hula na hilagaan at timugan na pumipigil sa mga taong pinagsuguan kay kapatid na Felix Manalo. Mga giliw po naming taga-subaybay, kahit po balikan ninyo ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, ang mga unang naakit ng sugo, sumampalataya sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, ng dalisay na ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ay mula sa mga relihiyong Katolisismo at Protestante. Opo. Kaya tupad na tupad talaga yung hula eh. Opo. Di ba? At wala na pong ibang kinatuparan yan, Mhm. kundi ang kapatid na Felix Manalo lang. Pero dagdagan pa natin. Opo. No. Paano makikilala yung mga taong naakit ng sugo? Ano ang gagawin sa kanila ng Panginoong Diyos? Batay na rin sa hula. Pakinggan po natin ang binasa po natin kanina, yung Isaiah 43:5. Pakinggan ninyo mga kaibigan, babasahin ko pong muli. Ganito ang nakasulat. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Ang mga tao po na naakit ng pangangaral ng sugo ng Panginoong Diyos ay ang sabi po sa binasa nating hula, aking dadalhin ang iyong lahi. Sa makatwid, may pagdadalhan sa kanila ang Panginoong Diyos. Doon, ang Diyos ang magdadala. Opo. Saan dinadala ng Panginoong Diyos ang mga lingkod niya, ang mga pinangaralan ng sugo? Pakinggan po natin mga kaibigan, dito po sa Juan, sa 6:44, ganito po ang atin pong mababasa. Pakinggan po ninyo. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang mga tao po na naakit ng sugo sa pamamagitan ng pangangaral ng dalisay na ebanghelyo, sila po ay dinala ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit kailangan pang dalhin ng Diyos ang tao sa ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Kristiyan? Ayon po sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, walaan niyang taong makalalapit sa Kanya maliban na dalhin siya ng Ama na nagsugo sa Panginoong Hesukristo. Mga giliw namin taga-subaybay, gusto lang namin bigyan diin yon. Kasi alam nyo ngayon, marami yung mga nagsasabi na, basta sumampalataya ka kay Lord, Opo. diba? Tanggapin mo si Kristo. Kumbaga sa diretso ka na kay Kristo. Opo. Hindi ka na dadaan sa kung kani-kanino pa. Isang napakalaking pagkakamali po yun, sapagkat hindi magagawa ng tao na makarating at makalapit sa ating Panginoong Hesukristo
kung hindi siya dadalhin ng Panginoong Diyos. Opo. Pero para naman ang tao, madala ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, may gagamitin siyang kasangkapan. Opo. Yun nga sa panahon natin, ang sugo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang tanong naman ngayon, paano makikilala yung mga taong dinala ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsusugo? Sila po ay ginawa ng Panginoon Hesukristo na isang kawan. Katunayan po, mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Juan 10:16 sa pahayag po na ito ng ating Panginoong Hesukristo. At meron na pong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan